Hindi lingid sa marami na parehong tumatakbo bilang councilor ng Caloocan si Dennis Padilla at ang ex-wife na si Marjorie Barreto. Kung di tayo nagkakamali, si Dennis Padilla ay tumatakbo sa 2nd District ng Caloocan. This is not the first time na tumakbo si Dennis Padilla dahil noong 2021, kung di tayo nagkakamali, ay tumakbo din siya as councilor. At ang kanya namang ex-wife na si Marjorie Barreto ay tumatakbo rin sa Caloocan sa 1st District naman bilang councilor din. Matagal na nanahimik si Marjorie Barreto na kahit na anong run sa social media ni Dennis Padilla ay hindi nga siya nagsasalita sa mga parang nito. Pero ngayon ay hindi na nga natiis ni Marjorie Barreto at siya ay nagsalita na sa nasabi nga pong naging pahayag kamakailan lamang ni Dennis Padilla hinggil sa intimate wedding sana ni Claudia Barreto ang kanilang anak. May mga nakasimpatya pero meron din namang nambansag kay Marjorie Barreto na matapos siyang magsalita tungkol sa mga patutsada ni Dennis Padilla laban sa kanya pati na sa kanilang mga anak. Iba't iba naman ang naging reaksyon dito ng mga netizen matapos nga ang pagsasalita ni Marjorie Barreto, ang ina ni na Julia, Claudia at Leon Barreto laban kay Dennis o sa kanilang ama pati na sa mga kapatid nito na nakialam na rin sa kanilang issue. Sa inilabas na balita ng bandera sa revelasyon ni Marjorie na sinasaktan siya ni Dennis noong nagsasama pa sila bilang sila ay magkarelasyon ay marami ang nagkomento. He was physically abusive to me. I've been quiet for 18 years but he was physically abusive. Nakakatawa siya sa tao pero he is the opposite. Konting bagay lang, manununtok na yan or mananampal na yan. My kids saw that. The biggest physical abuse to me was when Julia was a few days old. I never spoke about this. Naglalakad ako papasok ng kwarto from the back. He hit me so hard in my ear. Lumipad talaga ako. Wala na akong eardrum na surgery yon kasi nga sa sobrang impact. They had to recreate an eardrum. Dennis has an explosive temper. Yan pa ang bahagi ni Marjorie sa panayam sa kanya ni OG. Narito naman ang reaksyon ng ilang mga netizens sa naging revelasyon na ito ni Marjorie. Yes, for kami magkakapatid, nanay lang ang bumuhay sa amin pero never namin o wala akong natandaan na siniraan or tinuruan niya kaming magalit sa tatay namin. Kaya nung time na malalaki na kami at nagparamdam tatay namin, gusto niya kami makita, nanay pa nagsabi na sige pumunta kayo sa tatay niyo yon. Now na, pareho silang nasa itaas doon na lang siguro sila mag-uusap ng issue nila bilang mag-asawa. I believe nasa nanay talaga ang problema sa ng isang netizen. Hanggang ngayon ba ay gumaganti ka pa rin hanggang kailan? Nangyayari talaga sa mag-asawa pero turuan mo mga anak mong magalit sa ama nila at maging masamang anak. Tatay ko nananakit at ng babae may 3 anak sa labas pero never kaming tinuruan ng nanay namin na magalit sa tatay namin. Oo, nag-aaway sila pero di kami dinamay ng nanay namin. Ngayon tahimik ang buhay namin at magkakasundo at di kami naging masamang anak. Si Gretchen nga, inaaway mo sa burol ng tatay mo kahit walang ginagawa, ikaw talaga ang may problema, Marjorie, say ng mga netizen. May ugali si Marjorie masyadong mapagmataas kahit mga kapatid hindi pinapalampas. Ikaw ang ina na dapat naturuan mo ang anak mo na huwag magtanim ng galit sa kanilang ama, di sana naging maayos ang lahat. Ilang mga netizen naman ang sinabi na kaya lang daw nagsalita si Marjorie Barreto for the sake of her campaign. Dahil nga siya ay humahabol bilang councilor ay dapat maging maganda ang kanyang pangalan. Anyway, ano ang masisay nyo about dito dahil sa kabila ng naging revelasyon ni Marjorie ay tila may mga hindi pa rin naniniwala sa kanya at naniniwala na mayroon talagang something bakit ganon si Dennis. Ang ilan naman ay sinasabi na baka may problema na rin si Dennis or may depression na ito. Well, ano ang masisay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section dahil ang inyong pong opinion ay mahalaga sa amin. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.